Welcome back to my channel. I'm Will TV. Nagbablog nga po kami iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po kami ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. At iba pa tungkol sa mga sakit, mga bawal kainin, bawal inumin, at habit natin sa araw-araw na dapat natin iwasan para hindi tayo magkasakit. Sa tulong po ng channel nito ay marami pong matutulungan o yung mga natural na halamang gamot ay meron silang na kukuha sa paligid ng bahay nila. Bago ko po umpisahan, maraming salamat nga po sa all subscriber, all viewer, hindi po new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow. Okay, ang tips tutorial ko po ngayon, yung mga pinanggagalingan ng pananakit ng ngipin o pagkasira ng ngipin kaya nasisira yung ngipin natin, bata, matanda. Yan po, lalong-lalo na yung mga bata, dapat alagaan yung ngipin. Kung kayo may mga anak, dapat alagaan yung ngipin nila para yung ngipin nila kumpleto hanggang sa magbinata sila o magbalaga sila. Kapag yung ngipin nila ay maayos na nabunot, kasi yung bata, 7 years old, 6 hanggang 10, nagtitipo ang ngipin o nagpapalit ng ngipin na bago. Okay. Tips number 1, pinagmumula ng pagkasira ng ngipin, yung hindi ka nagtututbrush lalo na kung gabi. Okay, makinig po ha. Kung gabi, alam niyo bakit? Importante na magtutbrush ka ng gabi, bata, matanda. Alam niyo bakit? Kasi napakahaba ng oras na yun, tulog ka. Tapos hindi ka nagtutbrush ng ngipin. Kumain ka ng karning baka. Yun yung ulam mo na hapunan. Karning baboy, karning manok, prutas, gulay. Diyan lahat na nabanggit ko na yan, sisingit sa ngipin mo. Ngayon, kapag hindi ka nag-toothbrush at may nakasingit sa mga ngipin mo, ang mangyayari niyan, habang natutulog ka, yung ngipin mo papasukin ng bakterya. Utay-utay yan na kakainin yung singit ng ngipin mo. Yung nakasingit halimbawa na karning baka, o karning baboy, karning manok, gulay, prutas. Kapag kinain mo yan at naubos na niya yung nakasingit sa ngipin mo, yung ngipin mo, utay-utayin ng bakterya na sirain. Kasi amoy karne, amoy gulay, amoy prutas. Yan. Kaya napapansin niyo bakit madaling mabutas yung ngipin niyo? Kasi hindi kayo nagtututbrush every night. Kasi kung pagod na pagod ka, siyempre makakatulog ka na. Pag dating mo galing trabaho o pagod na pagod ka, kumain ka lang, matulog ka na. Yan. Diyan masisira agad yung ngipin niyo, bata, matanda. Kasi kakainin ng bakterya yung mga singit sa ngipin mo, kagaya ng mga karne ng baboy, baka, o mga prutas, gulay, mga kinain mo. Kapag wala na silang nakain at amoy na foods yung ngipin mo, yun, utay-utay nilang sisirain yung ngipin mo. Yan yung tips number 1. Tips number 2, pinagmumula ng pagkasira ng ngipin, yung pinagbubukas mo o pinakagat mo sa matitigas na bagay. Example, nag-ainom ka ng beer, nag-ainom ka ng red wine. Ay kung yung takip ng red wine o beer, binubukas na opening, can opener, wala kayong can opener, tapos matibay ang ngipin mo, nakikita mo dun sa mga kainuman mo, yung ngipin mo na lang yung ipagbubukas mo. Kasi walang kutsara, walang can opener, walang pambukas, ay ngipin matibay pa, siyempre bubuksan yan. Doon, utay-utay ng masisira ang ngipin mo, hindi mo alam, kada bukas mo, may natitipak yan na paunti-unti. Tapos hanggang sa tumagal na tumagal, palaki ng palaki yung sira ng ngipin mo dahil kabubukas mo ng sa matitigas na bagay, kagaya na ng beer na example o red wine. Sorry. Yan yung tips number 2. Tips number 3, dahil ng pagkasira ng ngipin, kung ginagawa mo na kakain ka ng sobrang lamig or iinom ka ng sobrang init. Pagka inom mo ng sobrang init, example, nagkape ka, mainit yung paborito mo, tapos biglang kukuha ka sa freezer ng sobrang lamig na tubig. Yan, meron yung epekto sa ngipin mo. Unti-unti yung masisira o magkaka-crack. Papansin nyo, ito yung sample ko sa inyo ha.
Si pressure, buksan mo kung nag-defrost ka. Napapansin mo may pressure, di ba? Yung pressure nyo, dami ng yellow. Ang gawin mo dyan para yung yellow ay matipak agad. Di ba yung iba, binubuhusan ng tubig na mainit yung pressure para madali mag-defrost. Tapos yung nagka-crack. Ganun na mangyayari sa ngipin ninyo. Nag-inom kayo ng mainit tapos malamig. Ganun din mangyayari doon sa ngipin mo utay-utay. Pero ito po yung palala. Huwag niyo bubuhusan yung pressure niyo ng mainit kasi nasisira yan. Hindi yan ganyan ang paglinis niyan. Yung pressure, binubuhusan ng mainit. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, dahil ang pagkasira ng ngipin, hindi ka nagtututbrush ng 3 times a day. Minsan pa nga sa araw, hindi ka na nakakatutbrush. Yan, kapag hindi ka nagtutbrush, unti-unti nga na masisira yung ngipin mo gawa ng mga bakterya habang tutulog ka. Masisira yan. Inuunti-unti na bakterya ang ngipin mo. Alam mo kung everyday, isang beses lang o hindi pa isang araw. Yan yung tips number 4. Tips number 5, dahil ang pagkasira ng ngipin, yung pagkain mo sa matitigas na pagkain. Example, mais na inihaw. Diba sobrang tigas niyan? Lalo na yung medyo matanda na o magulang na mais na inihaw. Tapos kinagat mo sa inihaw na mais. Tapos sobrang tigas pala. Yun, pwedeng masira utay-utay yung ngipin mo sa mais na inihaw. Tips number 6, dahil ng pagkasira ng ngipin, pagkain ng mga nilaga na buto ng baka, nilaga na buto ng baboy, tapos nahilig ka dyan, tapos sinisip-sip mo pa yan, siyempre yung di ba yan, may laman pa yung buto, tapos kakagatin mo ng malakas. Kapag ganyan yung ginagawa mo, kinakagat mo yung mga buto-buto matitigas, unti-unti na magkakarak yung ngipin mo hanggang sa masira. Yan na yung dahilan ng pagkasira ng ngipin mo. Yan yung tips number 5. Tips number 6, dahilan ng pagkasira ng ngipin, yung kumakain ka ng yung mga sitsira na sobrang titigas. Di ba may mga sitsira na sobrang titigas o mga pagkain na sobrang tigas. Magkakarak din yan kapag kinakain na sobrang titigas na halos hindi nyo kayang kagatin yung pagkain ng ngipin nyo. Unti-unti yung masisira kapag kinakain nyo araw-araw ay sobrang tigas na pagkain. Yan yung tips number 6 na kung bakit na nasisira yung ngipin natin bata matanda. Tips bonus. Pangalaga ng ngipin, everyday mag-toothbrush po kayo ng everyday, lalo na kung gabi, 3 times a day. Kung kaya ninyo mag-toothbrush, dahan-dahanin lang po ninyo ang pag-toothbrush kasi kapag sobrang naman toothbrush ninyo, yung gilagid ninyo, ngala-ngala, tudugo yan. Dahan-dahan ng pag-toothbrush. Kailangan yung toothbrush ninyo may matilos, may malaki, kasi hindi maabot yung gilid, hindi maabot ito. Next, tips bonus. Tuwing 6 months, kung kaya magpalinis ang ngipin, magpalinis kayo. Kasi hindi na kaya nga ng toothbrush yung gilid dito, hindi na yan kaya. Ang kailangan yan, every 6 months magpalinis kayo o cleaning kit tawag. Lalo na kung may mga HMO kayo, healthcare na binabayaran nyo, yearly na healthcare, palinis kayo ng ngipin, lalo na kung unlimited yung linis ng ngipin. Palinis ko kayo ng ngipin. Ganun din sa mga bata. Palinisan din ninyo. Kung pwede lang palinisan yung mga anak ninyo para ngipin ninyo pangalagaan ng malusog at matibay. Okay. Thank you for watching. Sa bago lang po dito sa channel ko, pwede pong pakihingi ng tulong, pakisubscribe, pakilikes po, and pakishare na rin po sa friends and family sa mga mahihina yung tubo, mga ngipin nila, madaling masira. Okay. Thank you for watching. I will be TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat.